Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kaniyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit nakahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kaniyang 7 anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kaniyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sinabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikda ng kanyang relihiyon. Ipinangako niya na pagyayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na 9 na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos. Tulad din naman ng sangkatauhan, huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang inyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Eleazar ay isang saksi ng katatagan. Sa kanyang katandaan, inalay niya ang kanyang buhay sa kanyang pananampalataya. Isa pang saksi sa ganitong katapatan ay ang isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki. Isa-isang pinatay ang mga anak niya sa harap niya. Ang bawat isa'y nanindigan. Masakit ang kamatayan ng mga kabataan. Pinuputol ang kanilang mga kamay, binubunot ang kanilang dila, binabalatan sila at itinatapon sa apoy.
Ginawa ang lahat na ito sa harap ng kanilang ina. Pero siya pa ay nag-encourage sa mga anak na manatiling tapat. Ang isa nagpapalakas sa mga kabataan ay ang kanilang paniniwala sa muling pagkabuhay. Makukuha nila uli ang buhay na inalay nila at gagantimpalaan pa sila. Ang narinig natin ngayon ay ang panghihimok ng hari sa bunsong anak. Pinangakuan siya ng kayamanan at ng posisyon sa kaharian kung kakain lang siya ng karne ng baboy na ipinagbabawal. Pinapakiusap sa kanya, pinakiusap siya sa kanyang ina. Kinausap nga siya ng ina sa kanilang sariling wika na hindi naintindihan ng mga Griego. Hinikayat niya ang bata na maging tapat. Sinabi niya na hindi niya alam kung paano nabuo siya sa kanyang tiyan. Pero inalagaan siya ng Pero inalagaan niya siya sa loob ng kanyang tiyan at sa kanyang pagkabata. Ang Diyos na may likha ng lahat ang nagbigay sa kanya ng kanyang buhay at siya rin ang magbabalik ng buhay na ito. Pagpakatatag lang siya. At ganun nga ang ginawa ng bata. Siya ang nanghamon sa hari na ituloy na ang pagpatay sa kanya. Sabi niya, hindi ko susundin ang utos mo. Susundin ko ang utos na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Pinatay ang bata at sa wakas, pinatay din ang ina. Ang paninindigan sa muling pagkabuhay ay ang dahilan ng mga martir na hindi sila natatakot mamatay. Matatag ang kanilang paniniwala na ang kamatayan ay pansamantala lamang. Hindi kamatayan ang pupuntahan nila kundi buhay. Ibabalik uli ng Diyos ang buhay nila. Ang pananalig sa muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng katatagan na harapin ang anumang panganib sa buhay. Naniniwala tayo na tapat ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang nagtitiwala sa Kanya. Hindi kamatayan ang wakas ng tao. Ang nakakatakot ay hindi ang mamatay, kundi ang mahiwalay sa Diyos. Kaya sa anumang banta, patuloy ang kapit ng mga martir sa Diyos. Siya ang magbibigay ng bagong buhay sa kanila. Kaya mahalaga sa atin na palakasin ang ating pananampalataya sa buhay na walang hanggan. Sinasabi natin, I believe in the resurrection of the body. I believe in life everlasting. O Diyos, yamang ikaw ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.